So ayun, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po muli ang lingkod, Cell TV. PX muling nagbabalik. Ayan. Kumusta po ang lahat? Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan, ano? Mapakaaway man natin yan o hindi, kaibigan o hindi, kaaway o hindi, sana lahat kayo ay safety dyan sa Pilipinas, ano? Kasi napakalakas po ng bagyong nadaan ngayon na nananalasa sa ating bansa, no? So, wish ko lang na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? So, yun, good morning po sa ating lahat at tayo ay magre-reaction dito sa ating mga napapanood. Atin dito opinion lang naman, ano? So, at bago ang lahat, shoutout muna sa Team Strikers. Ayan, sa Team Strikers na kung saan ay laging mainit sa paningin ng iba. So, ganun pa man, sino ba ating re-reactionan kundi itong reaction ni Sangkay about dito kay Ate Malo. Ayan, no? So, ito ay reaction lamang, opinion natin, ha? So, wala tayo ditong grupo na inaanuhan, sinasaniban, ano masamang espiritu. So, ayan. So, pakinggan natin dito si Sangkay, mga kaibigan. Ayan. Ito naman na hindi masisira ang pagiging magkaibigan natin. Ano man ang nangyari, no? Pero mayroon lang akong pakiusap sa iyo. Sana all. Sana all na hindi masisira ang pagiging magkaibigan nyo, no? Sa ngayon, no? Sana. No, kasi, alam mo, Sangkay, ikaw, matagal ka ng antay-kalingap, hindi ka lang nagladladlad dahil ikaw takot mawala ng views, ano? Dahil ang views mo ay dito lamang sa kalingap. Pero kung nagkaroon ka ng views sa iba, doon sa pinuntahan mo, ay baka sakaling malamang sa malamang ay nauna ka pa dito kay Ate Malo maging antay-kalingap. Ano? So, yon. Tuloy nga muna natin. Ako'y nakikiusap lamang, no, na, na sana pinag-isipan mong mabuti ang lahat ng ito. No? Nung time si Ate Malo ay nagpaparamdam na siya alis, no? Alis muna dito sa kalingap. Sabi niya, alis muna sa kalingap, no? And pati natin kung anong dahilan. At dahil ngayon kay Dr. Lab, no? Hindi ginawa sa kanya ni Dr. Lab. Pilit kong na-reach out ko talaga sa Ate Malo. Ang pilit kong kinukumbinsi na huwag umalis dito sa kalingap. Kasi alam natin kung ano yung kanyang naibigay dito sa loob ng kalingap. In fact, no, naalala ninyo na sinabi ko na siya ay part na ng Kalingap Watchers. Ang totoo yun, umuo si Ate Malo, no? Na sa akin, no, na kasi kinukumbinsi ko nga siya na huwag umalis dito sa loob ng kalingap. Kasi nanghihinayang ako sa kanya. And pumayag naman siya, no? Pumayag naman siya na sabi, sige, sige, support ako. Inilagay ko siya, pinasok ko siya kasi gusto ko talaga na mag-stay siya sa kalingap. Kaya ginawa ko lahat, no? Ginawa ko lahat para mag-stay siya dito sa kalingap. Kaya pilit ko pinasok siya dito sa loob ng Kalingap Watchers. So, anong nangyari? And nagulat lang ako, kinabukasan, sabi ni Ate Malo, saan kayo bakit in-announce? Kasi in-announce ko nga. Kasi nga, may usapan na kami, no, na papasok siya. So, ayaw nga ni Ate Malo, pinipilit nyo kasi. Yun ang gusto niya, malaya siya. Alam niyo, wala naman problema sana dun sa pag-alis ni Ate Malo, no? Wala naman sana problema dun sa pag-alis ni Ate Malo dito sa Kalingap dahil choice niya yon. Gusto daw niya ng mapayapang buhay, tahimik, walang stress, walang tawag nito, walang mga basher. Pero ano ang nangyari at hindi lang nawala yung basher mo, Ate Malo, kundi nagdami lalo, no? At hindi naman tahimik yung iyong pag-alis, lalong nagulo yung iyong sitwasyon, ano? Dahil sa nakikita ko dito sa mga klase-klaseng tao na nakasalamuha mo, na iba-iba yung opinion nila, na yun yung iyong sinusundan, ano? Kaya nagkanda-windang-windang, yun nga, no? Pero sabi niya sa akin na, sige, support ako sa grupo mo. Sa pagkakaintindi ko, yung pagkasabi niya support ako sa grupo mo, okay na, payag siya sa na nandito na sa Kalingap Watchers. At sinabi ko sa kanya, Ate Malo, pasok ka na, ipinasok na dito sa GC. Ang sabi ni Ate Malo, support sa grupo mo. Hindi niya sinabi na siya ay ipasok mo. Masyado kang atat kasi, o yan. Ay, welcome siya, bumati naman siya doon. Nagulat lang ako kinabukasan, sabi niya sa akin, sabi bakit min-announce, no? Bye-bye. Part na ako ng Kalingap, ng Kalingap Watchers. Napaisip ako doon na bakit late ang reaction ni Ate Malo. Siguro, may nakapagsabi sa kanya, no? Na kung sino man yung mga tao nasa likuran niya ngayon, may nakapagsabi sa kanya, siguro napagsabi siya, bakit ka pumasok sa Kalingap Watchers? So yun yung pumasok agad sa isip ko, no? Na bakit late reaction si Ate Malo, no? Siguro, yun nga, nung pag-announce ko, napasabihan siya ng mga tao nasa likuran niya. Ako wala akong wala lang sa manang Google, naintindihan ko siya. Nire-respeto ko kung anong kagustuhan niya, kung anong desisyon niya sa buhay. Ngayon dito sa lumabas dito na voice record na ito, nagulat ako. Kasi ito lang masasabi ko sa iyo, Ate Malo. Si Kuya Val at saka si Glenn Prab, yung mga founders natin na hindi siya yung kalaban mo. No? Hindi siya kalaban mo, kundi si Dr. Love ang kalaban mo. Sana hindi mo idinamay dito. Hindi mo idinamay sila Glenn Prab, sila Kuya Val. No? And natatandaan ko yung sabi mo sa akin na ikaw yung nagpaalam kay Ate na pagsamantalang nalabas ka muna ng Kalingap. No? Ikaw yung maglalaylo muna. Pinayagan ka ni, sabi mo sa akin, pinayagan ka ni Ate na okay ang inyong samahan ni Ate na. Pero nagulat lamang ako dito, no? Sa narinig ko. Hindi ko na-expect na si Ate Malo, nagawa ni Ate Malo yung ganito. No? Maaari si Ate Malo, ulitin ko. Nire-respeto ko yung decision mo na magaling sa Kalingap, pero sana hindi umabot sa ganito. Hindi umabot sa ganito yung narinig natin dun sa voice record na yun. No? Okay. Tayo, wala namang masama. Ako kasi, per lang naman tayo eh. Dito sa, ni Sangkay, reaction kay Ate Malo, wala naman ako nakitang foul dito, kasi hindi natin mabira ngayon, kasi
yung mga sinasabi niya ay tama naman. Pasalamat ka, ngayon lang ako nag-aggressive animal ka, no? Totoo naman na talagang si Ate Malu kasi may sariling isip yan, no? Hindi natin pwedeng diktahan. Instead, imbes na, alam nyo yung ugali kasi ni Ate Malu, yung the more mo na siya ay pinagsasabihan, the more siya nagwawala. Oo, Ate Malu, wag ka magalit, totoo yan. The more siya nagwawala, na parang bakit nyo kailangan akong pagsabihan, may sarili akong opinion, kayang-kaya ko ito, yung mga ganun. Yun yung lagi niyang sinasaksak sa na hindi niya kailangan yung ganyan pagtatanggol, hindi niya kailangan yung opinion. Kasi pag pinagtatanggol namin siya, sabihin, "Be, kaya ko to, kaya ko to." O, wag niyo ako ipagtanggol dito. Siyempre, tayo naman kaibigan, nasasaktan pag si ay binabalahura nga, di ba? Pero choice niya yun eh. Choice niya yun. So ngayon, ang tanong dito, sino na ba talaga ang tunay mong kaibigan, Ate Malo? Ikaw ba ay nakakasigurado na dyan sa tunay mong kaibigan na si Yang May, no? Nakakasigurado ka na ba? Na instead na ikaw ay matahimik ang buhay, ay lalo kang napahamak, Ate Malo. Diyos ko naman. Alam mo kung ano yung ano ko sa'yo, ha? Alam mo kung ano, hindi tinuring kitang hindi iba. Tinuring kitang pamilya, pero simula nung ikaw ay mapupunta dyan kay putang inang Yang May na yan, talagang nawala ka na sa hulog, no? At nakinig ka sa kanila. Ate Malo, pag hindi ka titigil sa pakikipagkaibigan sa kanila, mas higit pa riyan ang kasasadlakan mo. Sa totoo lang, mas higit pa dyan. Mapapahamak at mapapahamak ka. Ate Malo, pagdating doon sa dulo, mag-iisa ka. Mag-iisa ka. Hindi ka tutulungan ng mga iyan. Pag ikaw ay talagang, kumbaga, napahamak na dito sa social media. No? Kasi sinasabi ko naman sa'yo na hindi natin kailangan, Ate Malo, ang magpakahiro dito sa social media. Hindi natin kilala yung mga yan. Hindi mo kailangan ng kaibigan dito sa social media na kung sino-sino na lang yung dinadampot mo dyan para maging kaibigan mo. Ate Malo, marami kang pamilya. Marami kang tunay na kaibigan na wala sa social media. Iyon ang mahalin mo. Hindi yung mga tao na minamahal ka lang dahil pinapakinabangan ka. Diba? Nakakalungkot talaga na ganito yung nangyari. Ngayon, lahat ng ay nandyan sa'yo. Alam ko yung feeling mo ngayon, stress ka na naman, iiyak ka na naman dahil napagtutulungan ka. Ang tanong nga kasi, paano ka nga maipaglalaban? Paano ka makakampihan kung nakita naman talaga sa iyo yung mga maling ganyan. At ang masakit pa, bakit doon ka nag-send ng mga voice record na yan sa iyong mga kalaban? Sinasabi ko, huwag ka magtiwala. Ang dami naming nagsasabi sa iyo, nagmamalasakit lang kami, Ate Malo, pero minamasama mo naman yung aming mga pagmamalasakit. Kaya, yan ang iyong kinahantungan, sabi mo nga, may communication kayo kay Edna. Nag-uusap kayo. Bakit magpapalabas ka ng mga ganong, mga ganong usapin, mga ganong voice record? Dapat yan, hindi ka na talaga nagre-record, Ate Malo, ng mga ganyan. Kasi nga minsan kung saan-saan mo nasisend, namamali-mali ka. Diyos ko, ako sa totoo lang, pag binabanatan ka, wala na akong magawa, kundi naiiyak na lang ako. No? Alam mo kung sinong gusto kong sabunutan dito? Yang mimo na yan. Yan ang gusto kong sampal-sampalin, ng madurog ang pagmumukha sa kapal. Dahil sa katatanggol mo dyan, dahil bilib na bilib ka dyan, yan ang nangyari sa'yo. Dahil Ate Malo, makinig ka. Kung wala namang ginawang kabalbalan sa mga kasamahan niya, yung babae na yan na pinagtatanggol mo, sana hindi yan aawayin ng kanyang mga kagrupo. Ayan, hindi yan pagpapabagsak, hindi yan pagpapabagsak dyan kay Yang May. Hindi na dapat pabagsakin yan. Bakit? Bakit sino ba yan para pabagsakin? Alam mo, doon sa awa mo dyan kay Yang May, ipinasubo mo yung buhay mo. Diba? Ipinasubo mo. Tanggol ka ng tanggol sa babae na yan na akala mo'y aping-api pero hindi mo alam siya yung nang-aapi. Huwag kang magbulag-bulagan dyan, Ate Malo. Sana isang araw matauhan ka. At sana, wish ko lang, no? Sana sa darating na Pasko ay tahimik na yung mo. Huwag ka nang hindi naman kita siya binabawalan, huwag ka nang mag-social media. Ang nangyayari kasi, nakikita ka dyan, comment ka ng comment doon sa mga anti-kalingap. Against dito sa kalingap, Diyos ko, puro talaga naman babakbakan. Wala kang peace of mind dito, Ate Malo. Hindi ang YouTube ang buhay mo. Kumbaga, hindi ito yung hindi ka swerte dito sa pag-YouTube na ito. Hindi ito yung way mo. Siguro mayroong mga ibang na doon ka nararapat, no? Hindi dito sa ganitong kalakaran. Siguro yung mag-YouTube ka man, mag-social media ka man, siguro yung pampag-good vibes lang talaga. Wag ka na lang talagang sumali dito sa excuse me. Wag na lang siguro kang sumali talaga dito sa mga ganitong usapin, lalo na yung mga ang tawag nito, yung mga reaksyon, no? Mga issue, no? Hindi yan yung nababagay talaga sa iyo. Hindi talaga yan, Ate Malo. Noon pa sinasabi ko sa iyo, hindi yan yung nababagay sa iyo na sasali ka sa mga reaktor o reaction na yan na mga issue. Ang bagay sa iyo, alam mo kung ano?
Kasi kanina tiningnan ko nga yung mga short video mo. Natatawa ako dun sa mga patawa mo. Sa mga short video mo. I think siguro ganun na lang talagang gawin mo, Ate Malo. No, wag ka nang sumali sa mga issue-issue dyan. Kalimutan mo yung mga issue dyan. Sabihin mo, niyuyurakan ka, binababoy ka, titigil din yan pag ikaw ay tumigil sa social media. Pero hanggat nakikita ka dyan sa mga antay-kalingap at comment ka ng comment ng kung ano-ano, binabasa nila yan ng mga marites, ipino-forward dito sa mga reaktor, marireaksyonan at marireaksyonan ka talaga. Hindi rin lang talaga tatahimik ang buhay mo. Pero kung ibahin mo yung ganap mo dito sa YouTube, marami pang kalingap, marami pang viewers ang susuporta sa'yo. Diba? Kung ano na lang dyan, i-vlog mo yung gaya ng ginagawa mo, mga kung ano-anong pagpapatawa o kaya yung mga pagluluto. Ate Malo, mas maganda pa yun. Tatahimik talaga ang buhay mo doon. Promise. Makinig ka, wag ka nang makipagkaibigan sa kung kani-kanino, yung mga Andy Cabral na yan, yung mga Yang Mi na yan. Ate Malo, may sarili kang buhay. May pera kang sarili, hindi ka magugutom kahit wala yung mga piste na yan sa buhay mo. Ha? Anong nangyayari sa'yo? Pupunta ka dyan kay Yang Mi, ipagtatanggol mo. Di ba nagbibigay ka rin? Oh, kung gusto mo talagang tumulong, marami kang kamag-anak, sila yung pag-abutan mo ng tulong, sila yung ipahatid mo dun sa gusto mong tulungan. Sigurado ka pa na mapupunta doon sa tutulungan mo yung pera mo. Ha? Kaya padadaanin mo dyan sa mga timawa na yan, sigurado ka? Huwag kang madala doon sa mga sinasabi nila na mga matatamis na salita na kayo pupunta kayo ng Iloilo, doon kayo magtatayo ng ganito, ganito, ganito. Ate Malo, wake up. No? Hindi mo sila kamag-anak. Diba? Hindi mo sila kadugo. Kung ayaw mo sa amin, wala naman kami magagawa. Hindi naman namin ipagpipilitan yung aming sarili. Pero nakakalungkot lamang na nakikita namin na ikaw ay ginaganyan dito sa social media. Ha? Ako naiiyak talaga ako. Anong magagawa ko kung binabanatan ka ng mga reaktor? Matagal ko nang sinasabi yan sa'yo, pero yun nga, baliwala kami sa'yo at mas minasarap mo pang makisama dyan sa mga animal na yan, ay wala naman talaga kami magagawa. Wala kaming gagawa, kundi manghinayang. Manghinayang dahil tinuring ka naming kapamilya. Tinuring ka naming kaibigan. Pero ang hindi ko alam kung ano pang klaseng kaibigan ang hinahanap mo. Alin, kaibigan? Yung ipagtatanggol ka, saan? Saan kayo pagtatanggol, Ate Malo? Ipinagtatanggol ka namin noon. Alam na alam mo yan. Nakikipagbanatan kami noon. Pero baliwala pa rin yun sa'yo. Tapos, punta ka dun sa mga antay-kalingap, yun, nagtatanggol sa'yo. Kasi nga, may pakinabang sila sa'yo. Bagay, wala na tayong pakialam dyan. Ako, wala na kung siyempre, kung saan mo gusto. No? Kung saan mo gusto, malaya ka man sana. Kaso lang, ang inaasahan ko na magiging malaya ka at ikaw ay tawag nito. Ikaw ay matatahimik. Hindi naman pala katahimikan yung iyong nasadlakan at mas malupit pang kaguluhan at may mga ganyan ka pa. No? So ngayon, anong iisipin ni ate na sinasabi mo kayo ay may communication? Anong iisipin nila, Ate Malo? Diba sabihin, traitor ka. Ikaw yung, ngayon, kahit hindi mo gawa, ipapaslak na sa'yo. Kasi ikaw yung nakuna ng ebidensya. Kahit kasamahan mo yung gumawa, sa'yo na ipaparatang yon, ipapatong na dun sa mga sa kaso na yan, na ikaw yung nagtatraidor dito sa Kalingap. Ikaw yung naghahatid ng kung ano-ano dito sa mga antay-Kalingap. Di ba ga? Kasi nga, nakikita ka na naandyan, nagkukumin ka ng kung ano-ano. Di ba? So, alam ko kung ano yung pakiramdam mo ngayon. Huwag kang mahawa dyan ng kayabangan natin Malo dyan sa dyan sa mga kasamahan mo na yan, nasa sobrang hahangin. Ha? Huwag kang sa kanila, isipin mo rin yung sarili mo, Ate Malo. Ikaw yung binabalahura, hindi sila. Di ba? Ngayon, kung balahurain man sila, kasalanan nila yon kasi nga may mga anomalya silang ginawa dito sa Kalingap. Ingatan natin yung ating reputasyon dito. Di ba ga? Sabi ko naman sa'yo, magpa-good vibes ka na lang. Ang dami. Ayan, kahit si Bupil, si Sangkay, di ba? Naging kaibigan mo rin ako kahit paano kung hindi mo ako tinuring na kaibigan. Pero ikaw tinuring kong kaibigan. No, naiiyak lang talaga ako, Ate Malo, sa totoo lang. Nanghihinayang ako, bakit nung makawala ka dito sa Kalingap, ay ganyan ang nangyari sa'yo. Unang-una, nung sa away niya na minura ka. So, hindi man lang ikaw ang minura, Ate Malo. Ha? Lahat tayo dito nakatikim ng ganyang mga salita. Pero hindi ko alam kung bakit ang hinahanap mo na kailangan mo pang ipagtanggol ni Kalingap Rab, ipagtanggol ni Kuya Bal. Kailan ba nagtanggol yung mga yan sa atin? Di ba? Kahit nga mismo si Madam Edna nagsasabi na hindi ko kailangan ng pagtatanggol nyo. Di ba ga? Tapos sila pagtatanggol tayo. Hindi. Hindi tayo pagtatanggol. Ha? Dahil tayo yung kusang pumasok dito.
Ngayon, kung ano man yung harapin natin problema dito, harapin natin ng nag-iisa tayo. Hindi natin kailangan yung presensya nila para ipagtanggol pa tayo. Dahil marami na rin silang problema sa buhay nila. Marami silang gampanin. Alangan naman tayo isa-isahin pang tingnan kung sino yung naaapi sa atin at ipagtanggol isa-isa, no? Hindi lang ikaw ang hindi na ipagtanggol. Ano ba ang ginawa ni Marilyn Chang? Ha? Di ba? Kaya nagwawala dahil nangangailangan din ng presensya ng kalingap. Anong ginawa ni Pablo? Ha? Di ba? Halos naging antay na rin dahil dyan sa inyong mga sentimento na hindi man lang kayo na ipagtanggol, kayo na yung tumulong, kayo pa yung nakalimutan na kahit i-shout out man lang. Ibig kong sabihin, hindi man nila obligasyon yon para sa atin na kung tayo ay tutulong, araw-araw tayong bigyan ng atensyon. No? Kung sa tayong pumunta dito. So, kaya kung tayo mapaaway, yung lang kaaway natin ang ating awayin. Kung tayo man ay may mga hinaing, huwag na tayong magawa-gawa ng mga record na yan. Direkta nating tawagan yung gusto nating kausapin at sabihin natin, oy, si Bal Santos Matubang ay ganito, oy, si Rab Matubang ganito. Direkta mong sabihin doon sa iyong utusan na pati, doon sa iyong gustong pagsumbungan. Wag ka nang mag-message, wag ka magawa ng mga voice record na yan dahil iyan ang ikinapahamak mo. So, maging aral sana sa ating lahat, no? Learn, no? Na kung tayo ay may mga ganyan, direkta nating sabihin, wag na yung pa-message at dyan tayo nadidisgrasya. Lalo na, doon sa mga nagchichismisan dyan. Sa mga nagchichismisan dyan sa dating Jomcar 18, nakagaya nito ni Yang May at nitong ni Manyakis na Bing de la Cruz, mga manyak, itong mga animal na to, wag na kayong mag-usap sa GC. Doon na kayo, tawagan mo na kagad yung kachismisan mo para direkta kayo magchismisan para wala nang mag-record. 'Di ba? Kasi, kahit i-deny nyo, at least makaka-deny kayo dahil wala kayong ebidensya. Ay kung ganyan kayo ay may mga record, yung kayo ay may mga screenshot na yan, may di-deny nyo ba yan? Hindi. Kahit anong gawin yung tumbling, hindi nyo na may di-deny yan dahil nandyan nagkalat na alam nyo naman ang chismis. Pag yan ay kumalat dito sa social media, matik na yun kaagad. So ayun, pinakinggan ko lang. At Diyos ko, pinakinggan ko lang itong ni bakla. Nahiya ka pa bakla magladlad? Nahiya ka pang magladlad na ikaw ay isa rin sa sekretong anti-kalingap? Mga bakla, dahil kung hindi ka anti-kalingap, binabatikos mo si Ate Malu ngayon about dyan sa kanyang voice record na sinasabi mo na nag-uutos o pinapalapa. Mantalang ikaw ang yawa ka yung mga comment section ninyo, pinapalapa inyo nga rin dyan si Kuya Bal, si Kalingap Rab. So nahiya ka pang magladlad ng iyong ka-antay-kalingap, ng iyong pagka-antay. Magladlad ka na bakla, maghubad ka na rin ng iyong maskarang plastic. Ito si Ate Malu, naghubad na, no? Na talagang siya naandyan na sa antay-kalingap, no? Ikaw, maghubad ka na rin. Total, naandun nila naman yung mga mukha nyo doon sa mga antay-kalingap. Yan, nakikita ko yung mga comment nyo, naandyan kayo sa mga antay-kalingap at doon sa inyong mga comment section, antay-kalingap talaga kayo. Hindi ka lang makaalis, hindi ka lang makasiwalat, nakagaya ni Ate Malu, na may lakas ng loob, dahil ang iniisip mo, mawawalan ka ng views pag nag-antay-kalingap ka. Di ba ga? Dahil dito ka lang nabubuhay sa kalingap. Pero subukan mo lumabas ng kalingap. Maging antay ka na rin. Huwag ka nang mahiya. Nahiya ka pang magladlad. Klarong-klaro naman. May kasama ka pa dyan isa. Yung isa dyan na nagmamagaling din, Yung isang, antay-kalingap din yun. Taliwas na rin yung kanyang mga reaksyon sa kalingap. Ramdam na kayo, oy. Oy, wag na kayong mahiya. Magladlad na kayo. Wag na kayong mahiya. Magladlad na. Di ba? Si Ate Malu nga, nagladlad na. Buti pa yun, May lakas ng loob na magladlad. Dahil, kayo, ikaw bakla, nahiya ka pang yawa ka. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo and God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Merry Christmas, Ate Malu. Happy New Year. Sana, wish ko lang, sana doon ka na lang sa susunod na mga vlog mo. Sana doon ka na lang sa pampag-good vibes. Hindi mo wala kang buhay dito sa mga pagre-reaction o sa mga issue. No? So, yun lang. Maraming salamat. God bless you.